Kapag masyado tayo nag-e-enjoy, kuminsan hindi natin namamalayan yung katotohanan na matatapos din ang lahat. Pag masyado tayong nag-e-enjoy at masyado tayong excited sa buhay, nakakalimutan natin na may hangganan ang lahat. Gusto man nating maging unlimited yung ating magagandang experiences, pero may hangganan ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kahit sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita niyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikidigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan, o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla sa inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung bata po ako, bukod sa maging pari, meron pa ho akong isang pangarap. Tanong niyo sa akin, gusto ko pong makapunta ng Disneyland. Siguro, pangarap din ito ng mga ilang bata ngayon. At last year, nagkaroon po ako ng pagkakataong makapunta ng Hong Kong. Salamat sa Piso Fair. At isa sa mga priority kong mapuntahan talaga yung Disneyland. Alam nyo, sobrang excited ko. Nagtatatakbo ako doon, nagtatatalon ako na parang bata. Nagtsatsaga ako sa mahabang pila, hindi ko namamalayan yung init at yung pagod. Dahil maghapong punong-puno ng excitement yung puso ko. At hindi ko namamalayan, gumagabi na pala. Yung mga tao, nawawala na dun sa mga rides at pumwesto na sila dun sa harap ng castle para dun sa fireworks at light show. At pagkatapos ng lahat ng karanasan na yun, na-realize ko, masaya naman ako, nalibang naman ako, nasulit ko naman siguro yung maghapon pero bitin. At kung bibigyan siguro ako ng pagkakataon, babalik at babalik ako doon. Alam ninyo, ganito rin sa buhay ng tao. Kapag masyado tayo nag-e-enjoy, kuminsan hindi natin namamalayan yung katotohanan na matatapos din ang lahat. Pag masyado tayong nag-e-enjoy at masyado tayong excited sa buhay, nakakalimutan natin na may hangganan ang lahat. Gusto man nating maging unlimited yung ating magagandang experiences, pero may hangganan ang lahat.
At ito'y magandang paalala sa ating lahat, ngayong tayo ay papalapit na sa pagtatapos ng kalendaryo ng ating simbahan. Dahil pagkatapos ng pista ng Christ the King, ay sisimulan natin ang panibagong taon sa ating simbahan, ang panahon ng Adbyento. Ito pinapaalala sa atin na una, bago dumating yung wakas, sulitin natin yung buhay natin. Pero habang sinusulit natin at ine-enjoy ang buhay natin, wag na wag mawawala sa isip natin na magsusulit tayo sa harap ng Panginoon. Sulitin ang buhay sa mundo, pero palaging tandaan na magsusulit tayo pagkatapos ng buhay na ito. Amen ba yon? Kaya ang paalala sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, huwag tayong magsasayang ng oras sa mundo, sa mga walang kabuluhang bagay. May mga tao na hindi na nila nahaharap yung kanilang mga obligasyon, yung kanilang mga pananagutan sa Diyos at sa kanilang mga kapwa. Tanong niyo sa akin, bakit? Abalang-abala sa pakikialam sa buhay ng iba. Sabi ni San Pablo, nababalitaan ko merong ilan sa inyo na imbis na magtrabaho, ang tinatrabaho ay makisawsaw sa buhay ng iba. Alam ninyo, yung pagiging chismoso at pagiging chismosa at pagiging pakialamera, yan ay tanda ng pagtakas sa iyong mga responsibilidad sa buhay. Kasi kung gagawin mo ng mabuti yung mga responsibilidad mo sa buhay, wala ka ng oras para makialam sa buhay ng iba. Tama o mali? O di ba? Huwag na kayong makialam. Ayusin ninyo yung buhay ninyo at siguraduhin ninyo na nagagawa nyo muna yung mga pananagutan ninyo bago nyo pakialaman ang buhay ng tao. Hindi ko sinasabing huwag na tayong magmalasakit. Kasi sasabihin ng iba, hindi naman Father Chismis yun, concerned lang kami. Hindi, may pamamaraan yun ng pagtatama. May pamamaraan ng pagtutuwid ng ating kapwa, pero hindi yung sa pamamaraang nang hihimasok tayo sa buhay ng iba. At ipinapaalala sa atin ni San Pablo ang isang mahalagang bagay, hindi tayo dapat tatamad-tamad sa mundong ito. Kaya nga napakatindi ng kanyang mga pangungusap. Ang sabi niya, ano daw ang dapat gawin sa mga tamad? Huwag pakainin. O bakit tinitingnan ninyo yung mga kasama nyo sa bahay? Ano daw ang gagawin sa mga tamad? Hindi dahil ipinagdadamot natin ang biyaya sa kanila, kundi upang ipaalala sa kanila na anumang biyaya ay dapat pinagtatrabahuhan at hindi lamang hinihintay na lumapag sa iyong lamesa. Dapat matutunan kahit ng mga kabataan natin ngayon na anumang kanilang kinakain ay pinaghihirapan. Kaya dapat, ngayon pa lang, ay turuan na natin silang maging masipag. Isang bagay na ginawa namin noon, nakasunduan namin sa aming bahay, lahat ng yung kasangkapan namin sa bahay, kung 7 kami, 5 kaming magkakapatid sa ka-parents ko, 7 baso, 7 pinggan, 7 kutsara tinidor. Pagka hindi nag-urong ng tanghalian, walang gagamitin sa hapunan, magutom kayong lahat. Ganun lang kasimple. Dahil kailangan maging responsable. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Amen? Binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng kakayanan. Isang mabigat na kasalanan na huwag mong gamitin yan sa kabutihan. Kaya nga yung katamaran ay isa sa mga 7 capital sins. Mga kasalanang nakamamatay. Tanong niyo sa akin, bakit? Ang taong tamad, kahit humihinga, walang kwenta ang buhay, para ka ng patay. Kasi hindi mo ginagamit ng maayos yung buhay, kakayanan at lakas na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At napakalaking insulto sa Diyos kung wala kang ginawa sa mundong ito kundi tumunganga. Kaya, huwag tatamad-tamad. Sulitin ang buhay. Tiyakin natin, ginagawa natin kung ano yung nararapat. Mabuhay kayo ng maayos, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Amen ba yun? At pangalawa, palagi nating isaisip sa lahat ng ginagawa natin, mananagot tayo sa Panginoon. Magsusulit tayo sa harap ng Panginoon. Ang mga tiwali
sabi sa unang pagbasa, ang mga masasama ay susupilin, parurusahan, at ang mga masunurin sa kanyang kalooban ay gagantimpalaan. Ano ang gusto ninyo, yung parusa o yung gantimpala? Huwag niyo kong sagutin ng inyong mga bibig. Sagutin niyo yan sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Dahil lahat tayo nagkukulang din. Lahat tayo tumatalikod din sa Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng extension kapag ka oras na natin. Tomorrow is never a guarantee. Every morning that you wake up is one step closer to the end. Yun ang isang bagay na sigurado, lahat tayo matatapos. May wakas ang buhay sa mundong ito. Sa pagbabalik man yan ng Panginoon o sa pagkalagot ng iyong hininga. Whichever comes first. Kaya ang tanong, sinusulit mo ba ang pagkakataong ito para gawin ang kalooban ng Panginoon? O nag-aaksaya ka ng panahon sa paglabag sa kanyang kalooban, hindi mo ginagawa kung ano yung dapat mong gawin? Mananagot tayong lahat sa Panginoon. Magsusulit tayo sa Kanya. Kaya nga sana hanggat may panahon pa, humingi na kayo ng tawad sa mga dapat ninyong hingan ng tawad. At magpatawad na rin naman kayo, lalo na't kung masyado ng matagal na panahon na kinikimkim yung galit ninyo. Huwag tayong manghinayang sa pagbibigay kahit kung minsan tayo kinakapos, sapagkat hindi natin sigurado kung magkakaroon pa tayo ng pagkakataon na maging mabuting loob sa iba. Amen? At yung appreciation na pwede nating ipakita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, ipakita na natin ito, iparamdam na natin ito, sapagkat ang bukas ay hindi natin sigurado. Marami akong nakikita na malungkot sa kanilang deathbed. O kaya yung mga kapamilya na nakikita yung kanilang mahal sa buhay na nahihirapan at malapit ng mamatay, nanghihinayang sila sapagkat hindi nila ginamit ang mga pagkakataong malakas pa yung taong iyon para maiparamdam ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa taong ito. Huwag niyo nang hintayin yun. Ang pinakamahirap kalaban sa wakas ng ating buhay ay regrets o panghihinayang. Tandaan natin, hindi na tayo makababalik sa mundong ito. Yung pagkabitin ko sa Disneyland, kapag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, makababalik pa siguro ako. Pero sa mundong ito, gaano mo man ito na-enjoy, kung hindi mo naman sinulit at hindi ka nabuhay ng maayos sa mundong ito, kapag ka umalis na tayo dito, wala nang balikan. Isang beses lang tayo nadaraan sa mundong ito. Kaya nga sabi ng kanta, anuman ang dapat mong gawing mabuti, gawin mo na ngayon. Sapagkat ang bukas ay hindi kasiguraduhan. Kaya ang bawat araw natin ay sulitin, mabuhay ng maayos, nang sa gayon, makapagsulit tayong mabuti sa harap ng ating Panginoon. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang pagninilay ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.